Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong TNT Tropang Giga ay tanggap na kinakailangan nilang i-trade itong si Mikey Williams sa Barangay Ginebra. Dahil yung kanilang ino-offer dito na 1-year contract, hanggang ngayon wala pang sinasabi si Mikey. At hindi pa nila nasisiguro kung ito'y tatanggapin nga. At let us say natanggapin nga ni Mikey yung 1-year contract. Pagkatapos nun, magre-negotiate na naman sila ulit. So parang pahirapan talaga to at mas makabubuti na i-trade na siya ng TNT. At sa ngayon sa tingin ko pinakamagandang destinasyon dyan ay Barangay Ginebra. At ang pwedeng maging kapalit nitong si Mikey Williams sa Ginebra ay ito si Maverick Hanmisi. Straight up, ganun na lang ang gawin nilang trade. Maverick Hanmisi for Mikey Williams. Or kung gusto ng TNT, pwedeng ipasok nila yung first round draft pick ng Terra Firma. Mapupunta yung first round draft pick ng Terra Firma dito sa TNT, si Mikey Williams sa Ginebra, at ang Terra Firma may makakukuhang mga players mula dito sa koponan ni Coach Tim Cone. Ang maliwanag dito, ito si Mikey Williams, mukhang malabo na magstay yan sa TNT. Kahit na mag-agree siya sa 1-year contract, syempre hindi na magiging maganda yung relationship niya doon sa mga teammates niya for very obvious reasons naman. Kung sa Ginebra siya mapunta, magkakaroon siya ng fresh start. Sa panig naman ng TNT, kapag na-trade si Mikey, sa wakas matatapos na tong issue na to at makakakuha sila ng player katulad ni Maverick Hanmisi na very dependable o kaya naman yung first round draft pick ng Terra Firma. Kaya sa tingin ko, pwede na matrade itong si Mikey Williams dito sa Barangay Ginebra at hindi naman malulugi ang TNT rito dahil alam natin na mahusay naman player si Maverick Hanmisi at least si Maverick maglalaro sa kanila, hindi katulad ni Mikey ngayon na may gitis na taon na hindi talaga naglalaro para sa koponan ni Coach Chot Reyes. Posible kaya na i-trade ng San Miguel Beer itong si Jericho Cruz. Dito kasi sa finals, naka-focus yung attention ng mga fans doon sa naging hindi magandang laro ni CJ Perez. Sobrang dami ng tira, hindi consistent. At of course, yung laro ng mga point guards nila, si Chris Ross at si Simon Enciso. Pero hindi masyadong napansin na ito si Jericho Cruz hindi rin nag-deliver. Kahit ni minsan do sa 6 na game sa finals, hindi naka-double figures itong si Jericho Cruz. Wala na siyang na-contribute dito sa depensa ng San Miguel. At ang very disappointing dito, alam natin na ang ganda ng performance ni Jericho Cruz previously dito para sa SMB. Noong eliminations at nung quarters, pati na nung semis, maganda ng laro nito. Pero nung finals ay wala siyang naipakita at naitulong dito sa San Miguel. So parang na-expose na ba yung laro ni Jericho Cruz ngayon dito sa SMB? Alam natin magiging valuable trade asset itong si Jericho Cruz kung sakasakali na siya ay trade ng San Miguel. Pero ito ba ay dapat gawin ng SMB? Well, sa tingin ko magdedepende kasi yan dito sa magiging sitwasyon ng kanilang pagre-rebuild. Dahil hindi pa maliwanag kung mananatili sa pwesto si George Gallant o hindi. Kung mapapalitan si George Gallant ni Leo Austria, malamang mananatili dyan si Jericho Cruz dahil player dati ni Coach Leo ito si Jericho at alam na alam niya ang estilo nito. Ngayon naman kung sakasakali na itong si Jericho Cruz o kaya yung babang magiging coach ng San Miguel Beer ay gustong i-trade si Cruz, kinakailangan makakuha ng mas mahusay na kapalit ang SMB. Alam natin malamang sa Terra Firma o sa Northport Batampier yan kukuha pero magdedepende pa rin sa magiging takbo ng negosasyon. Personally sa tingin ko, mas unang ite-trade ng San Miguel itong sila Manuel, si Bron Dial, si Enciso, si Teng at itong sila Chris Ross bago nila pakawalan itong si Jericho Cruz kahit na hindi maganda naging laro.